Magandang araw mga ka-good news. Kumusta na nga kaya ang kalagayan ngayon ni Pastor Kibuloy? Ano kaya ang update sa kanya? Narito ang balita sa UNTV. Ating panoorin. Naniniwala si Senator Ronald Bato de la Rosa na posibleng nagtatago si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Ayon sa senador, mismong ang kanyang mga kaibigan sa Davao, matagal na rin umanong hindi nakikita ang religious group leader. Sa ngayon, hindi umano sigurado ang mambabatas kung nakalabas na ng bansa si Kibuloy o nandito pa sa Pilipinas. So ano sa palagay niyo mga ka-good news? Narito pa kaya si Kibuloy nagtatago sa kanyang kingdom o nasa labas na ng bansa? Kasi hindi talaga ito magpapahuli. Sa palagay ko naman ay nasa labas na talaga ito ng bansa. Si Kibuloy kaya hindi na siya magkikita at hindi na yan maaaresto pa. Maliban na lamang kung Interpol ang maghanap niyan at ang FBI. Okay, meron pang isang update dito kay Kibuloy. Sa dulo ng video ito ay atin na mapanood. Gayunman, mas magandaan niya sumuko na lamang si Kibuloy dahil posible pa rin umanong mapayagan nitong makapagpiyansa depende sa magiging hakbang ng kanyang mga abogado. Wala akong idea. Andito ako ngayon sa Davao. Tanong ako dito sa mga kaibigan ko. Ang sabi rin nila, matagal na rin doon lang hindi nakikita. So, most likely, nagtatago nga talaga. Dahil matagal lang hindi nakikita eh. Hindi ako sigurado. Hindi ko sigurado kung nakalabas o andito pa sa Pilipinas. Hindi ko talaga alam. Wala akong definite answer dyan. Okay, so wala ngang alam si si best friend Bato de la Rosa. Kasi kung ikay magtatago, hindi ka nagagamit pa ng mga cellphone. Hindi ka gagamit ng Android cellphone kasi matitrace ang GPS ng cellphone. Kaya parang Bin Laden lang. Hindi yan gumagamit ng cellphone. Meron siyang messenger niyan, yung uutusan lamang. Low profile na si Pastor Kibuloy ngayon. Kung nagtatago yan ay of course nasa bunker yan, sa tunnel niya na matagal nang pinagawa niya ng mga tunnel. Okay, so merong isa pang dumating ngayon na malas kay Kibuloy. Ito yung bagong kaso niya. Nasa nasa korte na. Atin pakinggan ang balitang ito. Bagong kaso ito ni Kibuloy. Ipinag-utos na rin ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang pag-aresto kay Apollo Kibuloy kaugnay sa kasong qualified human trafficking. Kasama rin sa ipinaaresto ng korte ang 5 pang kapwa-akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Ang kaso ay paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na walang piyansa. Sa desisyon ni Judge Rinelda Estacio Montesa na inilabas ngayong araw, hindi nito pinagbigyan ang mosyon ng kampo ng religious leader na inihain noong March 21 na ipagpaliban o suspindihin ang proceedings sa kaso at huwag munang maglabas ng warrant of arrest. Paliwanag ng korte, ipinagbabawal ang mosyon sa ilalim ng Revised Guidelines for Continuous Trial of Criminal Cases. Grabe, talagang namulat ng mga membro ni Kibuloy. Mantakin nyo, isipin nyo, yung nagreklamo ay yan yung kanyang mga servidora or yung mga nasa inner circle niya. Ito ay 17 years old kaya siya ay itong minor, at alam na natin kung minor ay malaking pataw yan, malaking kaso, at sabi ay walang bail. Kaya nako, hindi na talaga magpapakita si Kibuloy kasi meron na namang bagong kaso. Ito naman ay sa Pasig. Ay nako, sunod-sunod na malas. Kung ano nga naman ang tayog na iyong narating na swerte, ay ganyan din ang equivalent niya na malas. Kaya sa yin yang, sa itong Taoism, sa Chinese belief, yung yin yang, yun ang bad and good, night and day, white and black. Kung ano raw yung laki or intensity ng inyong kabaitan, ay mayroon yan katapat na negative side. Kaya sa swerte, sa ganyan, kapag sinwerte tayo,
sa taon na ito, expect tayo by next year ay merong darating na malas sa buhay natin. Kaya ipagdasal na lang natin sa Panginoon at gagawa lang tayo ng magagandang bagay para magagandang karma ang darating sa ating buhay. Wala din anya sa mga dahilan sa ilalim ng guidelines ang binanggit para pagbigyan ang hiling na suspindihin ang court proceedings. Dagdag pa ng korte, matapos ang pag-aaral sa kaso kasama ng supporting documents na isinumite, nakitaan ng sapat na batayan para ipaaresto si Kibuloy at iba pang akusado. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, inaasahan na nilang hindi pagbibigyan ang kanilang motion. We actually expected that in the light of the political developments happening right now. And I think my co-counsel will file a motion for reconsideration, and if denied, we will raise the matter on certiorari. Ang panalo dito sa kaso na ito ni Kibuloy ay ang kanyang mga attorney. Kasi napakalaki ng binabayad yan ni Kibuloy tapos walang nagawa. Kaya swerte ang mga attorney ni Kibuloy sa paghawak sa kaso. Kasi napakalaki ang binabayad ni Kibuloy para lamang ma-bail or mapawalang sala. Ngayon ang kinakatakutan ni Kibuloy ay itong FBI talaga. Kasi kung sa Pilipinas lang ay pwede siyang makulong katulad ni Leila de Lima at pwede ring makalabas kung ang susunod na presidente ay kanyang kaibigan. So ganyan ang mangyayari. Pwedeng magpakulong si Kibuloy sa Pilipinas, pero ang sabi niya na wag siya ibigay doon sa Amerika. Wag i-extradite. Wag ipakuha siya sa FBI. Kasi sa Amerika ay talagang makulong siya doon habang buhay. Okay, so tapusin natin ang video. Ano pa nga ba ang sinabi dito ni Kibuloy? Ating pakinggan. Kaaralan din umano nila gaya ng ginawa sa kaso sa Davao City ay maghahain sila ng motion to quash o ipawalang bisa ang kaso at warrant of arrest. Samantala, welcome naman para sa Department of Justice o DOJ ang paglalabas ng panibagong kautusan na hulihin si Kibuloy at mga kasamahan nito. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, patunay ito ng efficiency ng criminal justice system sa bansa na papanagutin ang mga individual na lumabag sa batas anuman ang kanilang kalagayan sa sosyedad o kayamanan. Okay, so tama naman yan. Yung sinabi na yan ni Rimulya. Pero sa tingin ko ay talagang bumabaliktad na ang mga kaibigan ni Kibuloy, parang nag-neutral na. Hindi na pumapanig kay Kibuloy kaya kawawa si Kibuloy dito. Kaya okay lang, tago ng tago lang hanggang sa mayroong mapagtaguan. Alright, so hanggang sa muli, ako'y magpaalam na mga ka-good news. Paalam sa lahat at ingat kayong lahat.